Sa kabila ng iringan sa teritoryo, naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na may kakayahan ng China na tulungan ang ating bansang lumago, lalo na ekonomiya. Kahapon nag-ikot ang Pangulo sa isang bagong tayong planta sa Maguindanao na pinagtulungan mabuo ng lokal na pamahalaan at isang kumpanyang pinamumunuan ng Chino. Ang Maynita Balita hatid ni Ian Cruz. Binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 5 megawatt na biomass power plant project sa Buluan, Maguindanao na itayo raw ang planta sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng kumpanya na pinamumunuan ng isang Chino. Byproduct ng palm oil process gaya ng palm fruit fiber at nutshell ang nagiging panggatong ng biomass steam boiler na lumilikha ng kuryente. Tila bilib ang Pangulo sa magandang samahan ng mga negosyanteng Chino at ng lalawigan ng Maguindanao sa pagpapatakbo ng biomass power plant na ito. Kaya naman sabi ng Pangulo, kung magkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China, baka mas makainam ito sa ating bansa. Pero sa China Sea, if we can just have a settlement with them, despite the arbitral judgment, I think that maraming tayong benefits. Sabi ni Duterte, plano niyang magtayo ng economic at industrial zone sa buong bansa at China raw ang may kakayang tumulong sa Pilipinas. Kasi may plano ako maglagay ng industrial zones everywhere. Then ang easy market locators would be China. China ang may pera, hindi Amerika. Ang pera, Amerika. Kaya kailangan daw pag-aralan ng Senado kung raratipikahan ang Paris Agreement on Climate Change. Dahil baka maapektuhan ang plano niyang mga economic at industrial zones na maaaring magpataas ng carbon emission sa bansa. Mahirap yan kasi yung restriction na i-retreat, i-reviewin pa yan. Hindi naman final. Then bigyan niya ako clear view, anong mangyari? Kung inilatag na ng Pangulo ang ukol sa pagtulong ng China, sinabi naman niyang ang Amerika raw ang nag-import ng terorismo. Sa totoo lang, kung hindi nila pinatay si Saddam, hindi sila pumasok, hindi nila pinatay si Gaddafi, hindi ganon ngayon. ISIS is a product of desperation. Ian Cruz, GMA News.